So ayan mga paps, welcome back to my channel. At sa video na ito ay papakita ko sa inyo na papalitan ko yung carbon brush nung ating alternator, no? So ito pala yung alternator nung Toyota Corolla natin na stock original, no? So pinalitan ko to way back kasi sira na siya. Umiilaw na yung battery indicator natin, and nagpalit ako ng 90 ampere. At yung 90 ampere yun yung nakasalukuyang nakasalpak ngayon. Yan, ito yan. So ito ay hindi ko alam kung 60 ampere to or 70 ampere, no? Maliit. Kung ikukumpara natin, mas maliit yung stock. Ayan. Mas maliit siya, mas malaki to. At ang problema ko naman ngayon dito ay mababa yung voltahe niya during low RPM. Mababa yung kanyang voltahe, nasa around 12 or 10 or 11, mga ganun lang. And indication yon na manipis na yung ating carbon brush. So umilaw yung battery indicator, pero yung battery ko is bago naman. So ang carbon brush na mas manipis ay galing dito, at yung carbon brush na makapal ay galing dito sa sirang alternator. At tinignan ko kung parehas sila, mga paps, and yun nga, to my surprise, ay same lang din pala sila. Maski yung insulator niya na kulay green ay same lang din. May nabili akong carbon brush na ganito, pero hindi ko pa nahahanap. Pero yun nga, pag tingin ko is pares naman pala, kaya subukan kong isalpak itong isa kasi mas mahaba pa siya. Yan, napakahaba pa. Samantalang itong isa ay pudpud na masyado, no? Laki ng difference. Ayan, oh, pudpud na. Pag high RPM, okay naman yung voltahe niya, pumapalo siya ng 13.6 lang. Pero kapag low RPM, mahina na. Ayan. So isasalpak natin to ngayon dito, at obserban ko siya. Madali lang naman baklasin to. 3 tornilyo dito, yung cover ng end plate, tapos yung 12mm dito. Tsaka syempre yung mounting ng alternator, dalawang fastener yung nandyan. So parang same lang sila eh. Parang same lang sila, pati itong rectifier na to, itong IC nya, parang same lang sila kasi binilang ko yung fins 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ito 11 din, 2, 4, halos same lang. Siguro ang pagkakaiba lang nila itong diode, hindi ko sure, siguro lang, no? Kasi same volt lang naman sila na 12 volts, pero yung ampere mas mataas ito. Yun nga lang ang issue nito, nung nakuha ko, pudpud na yung pulley. Ito, pudpud na siya, matatalim na. Ayan, not unlike dito dati na matataba pa, kaya lang kinalawang na. Tapos ang ginawa ko, bumili ako ng belt na mas maiksi, kasi mas mahaba tong mas mahaba yata kung di ako nagkakamali, or mas maiksi, pero sagad na yung adjustment niya ngayon, no? So yun, ilalagay ko muna yung mga paps, and update ko kayo mamaya. Try ko i-video yung pag-assemble ko dito. So ayan mga paps, ilalagay na natin yung mas makapal na carbon brush ng ating alternator, kasi ito yung luma, yung manipis. Laki ng pagkakaiba, diba? So sa paglalagay, ganun lang din naman kung paano siya nakaposisyon kanina. Ididiin nyo lang, patulak nyo lang yung carbon brush dyan, and that's it. Tapos ilagay natin yung fastener na dalawa. Ilapat lang natin tong rubber kasi mukhang mahirap ilapat. Yan. Tapos yung dalawang fastener nya na screw bolt. Yan. Itulak nyo lang yung yung carbon brush. May tutulak nyo naman yan, papasok. And then yung isa, yun. Tapos na. Ibabalik nyo lang yung cover dito sa ilalim. Higpitan lang natin to ng tama. Hindi siya pumasok. Hindi siya lumapat, mga paps. Ayun na yata.
So ayan mga paps, ilagay na natin yung cover, which is ito. Yan, tapos yung tatlong nut. Nahanap ko tong ano na to, alternator sa Facebook Marketplace. Mag-search lang kayo doon ng 2A engine alternator, lalabas naman yun doon. Nasa around 2.7 yung binta nila nito ngayon. At pwede na, di ba? Mura na. Kaysa ipaayos mo yung ano, yung stock mo, eh malaki din yung magagastos mo doon. Madali lang naman palitan yan. Sigpitan lang natin yung mga 8mm na nut na tatlo. Madali lang magpalit ng carbon brush. Pwede ring hinangin yan kung ano, may nabili na rin ako, pero syempre for now hindi ko muna ihinang kasi meron pa naman yung extra, mas mahaba pa naman siya. Hindi ko na i-compare yung voltahe, pero nung nakaraan talagang mababa yung voltahe nito, lalo kung naka-stop na naka-aircon. Pag naka-aircon ka tapos naka-parking ka lang, magdo-drop yung voltahe niya ng ano, mga 10 volts. Kaya nagdidim yung mga ilaw. Indication na yung na-carbon brush na yung problema. Higpitan natin tong 10mm dito. At pwede na natin tong ibalik doon sa sasakyan. Alright. Okay na. Salpak na lang natin doon. So, dalawa lang yung fastener nito. So, ilagay ko lang. I-test natin yung voltahe mamaya. Ayun mga paps, ginabi na tayo, no? Nilagay ko na yung alternator. Ayan. Yan yung pinalitan natin ng carbon brush. Ayan. So, yung socket niya nandito. So, kinonvert ko na rin yung wiring nito, no? Yung tatlo. Ayan. May video ako kung paano mag-convert nito. Yung 90 ampere. Ayan. So ilang years na rin to sa akin. Matagal na. Mga 3 years na ito na yung gamit ko. So ngayon lang ulit nagka-problema. Kay Evo DL ako nag-order sa Facebook. So try nyo mag-search 90 ampere. So ayan, nilagay ko na. Ni-adjust ko na rin yung belt. Sakto lang yung tension. Ayan. So ito yung multi-tester natin. Dahil long distance yung travel ko kanina, medyo nag-charge yung battery natin dahil high rev tayo, 13 volts. And yung voltage niya ngayon is nasa 13.8. Pero kapag umaandar to at naka-fan ako sa loob, nasa ano lang, mga 12, madalang siyang mag-ano kapag naka-idle, no? So ang problema ko dito kapag naka-idle, pero pag nag-revolution, nag-charge naman. Sige din, start mo, start. So naka-andar agad yung fan natin dahil mainit pa yung makina. And so, tingnan natin yung voltahe. Ano nga, no? 12.7 yung pumapasok dito. Dati dito nasa 10 to 11 lang kapag naka-andar yan yung ano natin, yung fan. 10 to 11 volts hanggang 12 pag nag-revolution. Pero at least ngayon mas mataas siya sa 12.6 na voltahe ng makina natin. Revolution ka ting baset. Doon. Sige, sige. Ayan. So, pumapalo na siya ng 14 ngayon. Dati kasi, yung sagad na revolution nito, 13.6 lang. Ganun lang yung voltahe niya. Sige, deng. Revolution pa. Konti. Yan. Nasa 14 volts na siya. 13.6 lang yung ano nito, yung maximum na voltahe nung nakaraan. Ayan po. Sige, deng. Revolution, revolution. Nga itong baset. Sige, sige. Okay, okay. 14.3. So, okay na yan mga paps. Sa idle natin, pumalo na siya ng 13. Ayan, kanina 12 point ano lang, no? Dahil sa nag-start tayo. So, okay na. Ganun lang, no? Carbon brush lang yung pinalitan natin dito. Thank you for watching. And salamat sa lahat ng mga sumusuporta, no? Thank you. God bless.